Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan, Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan. Ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin. Halina, Jesus, halina. Halina, Jesus, halina. Simulan na natin ang Santa Misa sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pagpagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumayo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Inamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Panginoong Hesukristo, ipakita mo ang iyong lakas sa iyong pagpaparito upang sa nagbabantang panganib dahil sa aming pagsuway, kami marapatin mong hanguin, pakundangan sa iyong paglingap, at kami pagindapatin mong palayain, pakundangan sa iyong pagliligtas, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isaías. Ito ang sinasabi ng Panginoon. Hindi magluluwat. Ang kagubatan ay magiging bukirin, at ang bukirin ay magiging kagubatan. Sa panahong iyon, maririnig ng bingi ang pagbasa sa isang aklat, at makikita ang mga bulag. Ang mababang loob ay muling liligaya sa piling ng Panginoon, at pupurihin ng mga dukha ang banal ng Israel. Sapagkat ang malupit ay mapang-upasala, ay mawawala na. Gayon din ang lahat ng mahilig sa kasamaan. Lilipulin ng Panginoon ang lahat ng naninirahang puri, mga sinungaling na saksi at nagkakait ng katarungan sa mga matuwid. Ito ang sinasabi ng Panginoon, ang Diyos na tumubos kay Abraham tungkol sa sambayanan ni Jacob. Mula ngayon, ang bayang ito ay wala nang dapat ikahiya o ikatakot man. Kung makita ng kanyang mga anak ang aking mga ginawa, iingatan nilang banal ang aking pangalan. Igagalang nila ang itinatanging banal ni Jacob, at dadakilain ang Diyos ng Israel. Ang mga nalilihis sa katotohanan ay magtatamo ng kaunawaan. Ang mga matigas ang ulo ay tatanggap na ng pangaral. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Tanglaw ko'y ang poon, aking kaligtasan.
kaya walang takot ako kanino man. Sa mga panganib kanyang iingatan, kaya naman ako'y walang agam-agam. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Isang bagay lamang ang aking mitiin, isang bagay itong sa poon hinihiling. Ang ako'y lumagi sa banal na templo upang kagandahan niya'y mamasdan ko, at yaong patnubay niya ay matamo. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Ako'y nananalig na bago mamatay. Masasaksihan ko ang iyong kabutihan na igagawad mo sa mga hinirang. Sa Panginoong Diyos tayo'y magtiwala, ating patatagin ang paniniwala. Tayo ay umasa sa Kanyang kalinga. Panginooy aking tanglaw, siya'y aking kaligtasan. Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pag-alis ni Jesus sa lugar na iyon, sinundan siya ng dalawang lalaking bulag. Sumigaw sila na ang wika, "Anak ni David, mahabag kayo sa amin." Pagpasok ni Jesus sa bahay, lumapit sa kanya ang mga bulag. Tinanong sila ni Jesus, "Naniniwala ba kayo na magagawa ko ito?" "Opo, Panginoon," sagot nila. At inipon niya ang kanilang mga mata at sinabi, "Mangyari sa inyo ang ayon sa inyong paniniwala." At nakakita na sila. Mahigpit na ipinagbilin sa kanila ni Jesus na huwag sasabihin nito kanino man. Ngunit nang sila'y makaalis, ibinalita nila sa buong lupain. Iyon ang ginawa sa kanila ni Jesus. Mga minamahal mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magandang umaga po mga kapanalig. Ayan, ano po ba ang nasimulan na natin? Kung kayo sana ay nakamisa ngayong linggo, ay tiyak alam nyo na. Ito po ay ang simula ng ating bagong kalendaryong panglituriko. Ito na po ang Adviento. Tayo po ay nasa unang linggo or first Sunday of Advent. Ito po ay 4 na linggo patungo sa Pasko, panahon ng paghihintay at paghahanda para sa pagdiriwang ng kapanganakan ng mahal nating si Jesus. Advent din po bilang pagdating o arrival. So kayo po, paano kayo naghahanda sa pagdating ng Panginoon? Tinanong ko pa, ano bang natapos na ang ating kalendaryo? At ilang sandali na lang matatapos na rin yung ating kalendaryo ng Disyembre. Kayo po ba ay nakatanggap ng 13-month pay? Opo, nasa na ang mga naka-reband nating mga kapanalig. So patuloy po natin kayong pinagdarasal dito sa ating healing mass. Sabi ko nga po kanina sa programa, bagamat hindi man namin nababasa ang inyong mga intensyon na pinapadala, kayo po ay aming pinapanalangin. Sinasabi rin po na tayo ay tunay na bulag ng ipinanganak because of our original sin. Ito lamang po ay nahugasan dahil nang tayo binyagan. We became new persons and the light of Christ erased that darkness. Hindi po ba? Matapos tayo pahiran ng matapos tayo buhusan ng tubig, pahiran ng langis. Sa dulo naman ay sisindihan yung kandila ng ating pagbabautismo bilang si Kristo na tanglaw at kaliwanagan nating lahat. Pero may mga kapatid din po tayo na nakararanas hindi lang ng physical na pagkabulag o blindness, kundi spiritual blindness din. Sila po ay bulag dahil po sa maraming bagay. Yung hindi nakikita ang kamalian sa kanyang sarili, sarado ang kanilang isip,
walang paniniwala at laging may takot sa puso. Sila po ay nakikita ng kasalukuyan na iba sa karamihan. They may be blind in so many ways. Waring liwanag pong natanggap nila mula kay Kristo ay napalitan ng ibang liwanag. Hindi po lahat kasi ng kumikinang ay nagbibigay ng liwanag. Kapag sila po ang nakaranas ng pagbabago sa kanilang buhay, nagbabago na rin po ang kanilang buhay pananampalataya. Nasisilaw at nabubulag sa kinang ng ginto, pera, katanyagan, kasikatan at sariling liwanag. Iniisip nila na ang may dala ng liwanag sa kanilang buhay ay sila mismo at hindi ang Diyos. Kumusta po ang inyong mga paningin? Pakipikit-pikit mulat po, pikit mulat. Opo, kasi mahigit 30 minutos na po makalipas ang alas 12. So puyat-puyat na inyong mga mata. Kayo po ay binigyan ng Panginoon ng panibagong araw. It's another day, a new day, a new life, a new light. Dahil kapag daw po healthy ang inyong mata, healthy din ang inyong buong katawan. Kaya kayo po ba ay nakakakita ng liwanag na pumapasok mula sa inyong mata patungo sa inyong buong katawan? Nararamdaman niyo rin po ba ito at nagpapabago sa inyo? Sino po ang liwanag na ito? Kaparehas po ba kayo ng dalawang bulag na lalaki na sinundan si Jesus? Dahil sa kanilang paniniwala na ito ang magbibigay ng kaliwanagan sa kanilang buhay. Kaya nang tinanong sila ni Jesus, naniniwala ba kayo magagawa ko ito? Oo ang kanilang sagot. At nang sila'y pinagaling, hindi sila mapakali. Gusto nilang malaman ng iba na si Kristo ang nagpagaling sa kanila. Ganun po ang ginawa ng liwanag sa kanila. Kabalintunaan, ano ang pwedeng gawin sa inyo ng kadiliman? Sarado ang mata. Lalo na po kung kayo ay sakim, hindi nyo nakikita ang pangangailangan ng ibang tao, nakikita nyo lamang ang pangangailangan ng bulsa ninyo na halos hindi mapuno-puno sa lalim. Kapag magbibigay kayo sa ibang tao, napakalalim, hindi makakuha miski barya. Pero kung punuin ninyo ng sarili ninyong pagnanasa, ay ganun-ganun lang lamang. Kaya po, sinasabi nating tinakasan ng liwanag ang mga bulag. Kasi nakikita natin ang liwanag ang siyang umaagapay sa ating buhay. Hindi lang parang flashlight o ilaw na nakadikit sa ating mga dingding, kundi bilang giya o gabay para tayo ay makarating sa ating destinasyon. Ano ba yung destinasyon natin ng mga Kristiyano? Patungo sa langit. Pero paano tayo makakarating doon kung ang buhay dito sa lupa ay napakagulo? Para pong laging may dilubyo, laging may sakit, may karamdaman, laging hindi tayo sigurado. Kaya po tayo binibigyan ng gabay. Kung alam niyo po yung mga parola, yan po yung mga lighthouses na nakalagay sa pangpang para kahit anong unos, sigwa ang nasa dagat, pag yung mga manlalakbay ay tumingin sa malayo at may nakitang ilaw, alam nila yun ay parola, sila ay safe na. This lighthouse gives them a sense of light and safety. Gayon din, kahit malayo ang tanaw natin sa kalangitan, alam natin naririyan si Kristo ang liwanag ng ating buhay, na sana ay tanggalin ang ating kabulagan para makita natin ang tunay na liwanag. Tandaan po ninyo na yung dalawang lalaking dati ay bulag, sila'y nakikita na dahil sa kanilang paniniwala kay Kristo. Di ba sinabi pa nilang, anak ni David, mahabag kayo sa amin. Dahil doon sila ay pinagaling na sinagot ni Kristo ang kanilang kahilingan. Mula po sa ating pagbasa, pinakita po ang pagkikita ni Jesus kasama ng mga bulag. Ito po ay panaghoy o iyak na nakarating mismo at naawa si Kristo dahil ito umabot sa kanyang banal na puso. Sino ba ang hindi hihinto kapag tinawag ng ganito? At ang pagtawag na ito ay hindi lang simpleng pagtawag, kundi naging panalangin ng dalawang bulag na sila tulungan ni Kristo. Nangyayari po sa atin ito kapag tayo taimtim din na nananalangin. Kayo po ba, binibigay niyo ba ang inyong buong atensyon
sa ating Panginoon kapag kayo nananalangin o kayo parang umu-order lamang ng pansit at dinidiktahan si Kristo kung anong dapat gawin. Mga kapanalig, alam po natin, kagaya po sa ating programa, sa Healing Touch, ngayon din po sa ating Healing Mass. Patuloy po tayong naninigluhod sa Panginoon, kagaya ng 2 bulag na ito na, Panginoon, anak ni David, mahabag kayo sa amin, kami inyong pagalingin. So patuloy po tayong nananalangin sa Panginoon sa tunay at ganap na kagalingan. Kapag nakita natin ang liwanag na si Kristo, magdadala ito ng kagalingan sa atin. At ngayong alam na natin, hindi na natin kailangang bumalik pa sa dilim, kundi manatili sa liwanag ni Kristo. Amen. Hilingin natin sa Diyos Ama na buksan ang ating mga mata upang makita natin ang Kanyang daan at makasunod tayo ng buong puso sa Kanya. Ang ating idalangin, Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang simbahan naway maging isang kapani-paniwalang saksi ng Ebanghelyo at maging matatag na gabay ng kapayapaan at pagkakaisa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga nanungkulan sa pamahalaan naway maging mga lalaki at babaeng may prinsipyo at dangal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Tulad ng 2 lalaking bulag, naway magkaroon tayo ng matatag na paniniwala kay Jesus at sumunod sa Kanya sa daan ng buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga pinanlalabuan ng paningin naway makapagtiis sa kanilang paghihirap at makatagpo ng lunas. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ang mga namayapa nating kamag-anak at kaibigan naway magpagkalooban ng liwanag na walang katapusan at walang hanggang kapahingahan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, pagkalooban mo kami ng liwanag. Ama naming nasa langit, puspusin mo kami na iyong pag-ibig at iwaksin mo ang kadiliman sa aming buhay upang makapagsikap kami sa ningning ng liwanag ni Kristo na iyong anak na nabubuhay at naghaharing kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Himig mo ang awit ko, lahat ng ito'y nagmula sa iyo. Huling ihandog sa'yo. Aming inampon, aming buhay at kakayahan, ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Ito'y para lamang sa iyong kalwalhatian. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama namin lumikha, kalugdan mo ang aming mga panalangin at alay sa anumang kakulangan ng aming abang na kayanan. Naway ang pag-ibig mo ang magbibigay kapupunan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumayo rin.
Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaasa namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Siya ay sinugo mo upang matupad ang iyong magandang balak para sa lahat. Hindi niya ikinahiya na mamuhay ng mahirap upang mapakisamahan niya kaming matapat. Siya'y naging hindi na iba sa amin upang maitampok niya kami sa iyong piling. Sa kanyang lantarang muling pagdating, ang pakikisama niya'y puspusang magniningning at ang pangako niya'y kapanapanabik ay inaasahan naming lubos na makakamit. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, na walang humpay sa kalangitan kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya. Pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayon din naman nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabing, tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang aking kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat. Sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tinaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakalob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan na dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo yung simbahang laganap sa buong daigdig, puspusin mo kami ng pag-ibig kaysa ni Leon na aming Papa at ni Elias na aming Obispo at ng Tanang Kaparian, mga relihiyoso at mga misyonero. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay ng may pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din na lahat ng mga pumanaw, kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo pag hindi pa ating kami lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birheng Maria, Ina ng Diyos, si San Jose ang banal na esposo, kaysa ng mga apostol, si San Pablo at lahat ng mga banal, San Pedro Calungsod at San Lorenzo Ruiz, San Carlo Acutis, na namuhay dito sa daigdig ng kalugulugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya ang lahat ng parangal at papuri sa iyo. Diyos sa mga makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan.
sa tagubili naman nakagagaling na utos ni Kristo Jesus na ating Diyos at dalangin ng buong lakas loob. Namin sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo. Mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo. Dito sa lupa para ng sa langit, bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo ang aming mga sala para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kami pahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama at pagkalooban ng kapayapaan na araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ng dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian, kapangyarihan at ang kapurihan magpakilanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tungayan mo ang aming pananampalataya at ang aming pagkakasala, pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa, ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo At sumayrin. magbigayin kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kapayapaan po sa bawat isa. Cordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Nag-aalis ng mga kasalanan ng mundo, maawa ka sa amin. Cordero ng Diyos, maawa kasalanan ng mundo, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Ito ang kordero ng Diyos, ito nag-aalis ang kasalanan ng sanlibutan.
Mapalad ang mga inaanayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Mga kapanalig, ating dasalin ang komunyong espiritual. O Jesus, nananalig ako sa pananahan mo sa kabanal-banalang sakramento. Minamahal kita higit sa lahat at hangad ka ng aking kaluluwa. Hindi ko man matatanggap ngayon ang iyong katawan at dugo, inaasahan ko na patuloy kang mamumuhay sa aking puso. Naniniwala ako na narito ka at kaisa ka ng aking buong pagkatao. Huwag mong ipahintulot na mawalay ako sa iyo. Amen. Panalangin sa karangalan ng Nuestro Padre Jesus Nazareno. O Jesus Nazareno, katamis-tamisan naming manunubos, sa harap mo ngayon naririto kami't nangangayupapa at nagsisisi ng taos-puso sa aming pagiging walang turing sa iyo at paglimot sa di mabilang na mga biyaya mo, lalong-lalo na yaong mahalagang biyaya ng pagtutubos. Dinaramdam namin at pinagsisisihang labis, Panginoon ko, ang pagkakasala namin sa iyo. Ikinalulungkot namin ang pagiging dahilan ng pagpapasan mo ng krus na iyan sa gitna ng mga hirap at kapaitan, hanggang sa inihandog mo ang iyong buhay sa bundok ng Kalbaryo, sa pagkaibig mo lamang na matubos kami at ang sangkatauhan mula sa sala. Pakabanalin mo, O Panginoon, ang aming pagnanais at ipagtanggap mo sa amin ang iyong biyaya. Maging tagapamagitan nawa ang iyong ina, ang kalinis-linisang Birheng Maria. Ama naming makapangyarihan, niloob mong akuin ang iyong anak, ang krus at kamatayan, upang ang sangkatauhan ay matubos at mabuhay. Ang pag-ako namin sa krus at kamatayan dito sa lupa, ayon sa diwa ng pagsunod sa iyong loob, na ginanap ng iyong anak, ay magpagindapat nawa naming kamtin ang lubos na katubusan at pagkabuhay sa iyong piling, sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Nuestro Padre Jesus Nazareno, Panginoon namin at Diyos, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kami pinapakinabang mo sa iyong banal na salusalo, ay turuan mong kumilala sa layunin ng iyong mga nilikhang bagay na dapat naming gamitin upang kami ay sumapit sa iyong piling sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon At sumayo rin. at pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating misa, taglayin ninyo ang kapayapaan ng mahal nating si Jesucristo. Salamat sa Diyos.
Mga kapanalig, bilang isang bayang tinawag ng Ama kay Jesucristo na pinagbuklod sa isang katawan, tayo manikluhod at sumamba sa Panginoong Jesucristo sa kabanal-banalan na sakramento sa altar. Sa sandaling ito ng pagpupuri at pagsamba sa banal na sakramento, alalahanin natin ang ating mga kapanalig na kasama natin ngayong nakikinig at nakasubaybay sa ating himpilan, lalong higit ang ating mga may sakit at ang mga nakaratay sa banig ng karamdaman, ang mga nasa pagamutan at kanilang tahanan, at ang lahat ng tanging sa Diyos lamang umaasa ng kagalingan. Gayun din, ipinapanalangin natin ang mga nanghihina sa kanilang pananampalataya, ang mga nakararanas ng matitinding kalungkutan, takot at pangamba, ang mga nawawalan ng pag-asa at ng lakas loob. O Diyos, halina at kami tulungan. O Panginoon, magmadali ka sa iyong pagdamay. Papuri sa Ama at sa Anak at Espiritu Santo. Kapara nung una ngayon at magpasa walang hanggan. Amen. Purihin ang makapangyarihang Ama na nagsugo sa kanyang bugtong na anak upang tayo may pagkasundo sa kanya. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang Panginoong Hesukristo, ang Kordero ng Diyos, na nag-alay ng kanyang katawan at dugo bilang pagtubos sa sala ng tanan. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Purihin ang banal na Espiritu, ang Panginoong nagpapabanal na pumupuspos at nagbibigay ng kagalingan sa lahat. Pinupuri ka namin ngayon at kailanman. Makapangyarihang Diyos na walang hanggan, Ikaw ang aming Panginoon at butihing Ama. Sa iyong pagpala, pinapagkaloob mo ang lakas sa aming kahinaan. Tunghayan mo po ng may kagandahang loob ang iyong mga lingkod na may sakit at karamdaman, ang mga nababalisa at nawawalan ng pag-asa, ang mga natatakot at nalulumbay, ang mga may mga matitinding problema at pinagdaraan ng hirap sa buhay, ang mga nasa bingit ng kamatayan. Pagalingin at alawin mo po sila sa kanilang mga karamdaman at ibalik sa kalusugan at kapanatagan ng loob upang mabatid nila ang iyong kabutihan. At sila'y magpasalamat sa iyong banal na pangalan, hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Panginoong, nagsusumamo kaming dalawin ang tahanang ito at alisin mula rito ang lahat ng mga mapanirang kapangyarihan ng kaaway. Manahon nawa rito ang iyong mga anghel na banal upang panatilihin kami sa kapayapaan at sumaamin nawang lagi ang iyong pagpapala. Hinilang namin ito sa pamamagitan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Gawaran nawa tayo ng makapangyarihang Diyos ng kapanatagan at ang loob ng mapayapang buhay. Amen.
sila ng tinapay mula sa langit. Na naglalaman sa kanyang sarili ng lahat ng katamisan. Manalangin tayo, O Diyos na sa ilalim ng kamanghamanghang sakramento, ay iniwan mo sa amin ang alaala ng iyong hirap at sakit. Ipagkaloob mong sa pamamagitan ng pagsamba namin sa banal na misteryo at ng iyong katawan at dugo, madama namin sa aming sarili ang bisa ng pagtubos mo sa amin. Ikaw na nabubuhay at naghahari, kasama ng Ama at ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Banal na papuri, purihin ang Diyos. Purihin ang Diyos. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin ang kanyang banal na pangalan. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang totoo. Purihin si Jesucristo, Diyos na totoo at tao namang Purihin ang totoo. ngalan ni Jesus. Purihin ang ngalan ni Jesus. Purihin ang kanyang kabanal-banalang puso. Purihin ang kanyang kabanal-banalang Purihin puso. ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin ang kanyang kamahal-mahalang dugo. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin si Jesucristo sa banal na sakramento sa altar. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aliw. Purihin ang Espiritu Santo ang mga aaliw. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang dakilang ina ng Diyos, si Maria Santissima. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang kalinis-linisang paglilihi sa Kanya. Purihin ang Kanyang malawalhating pag-akyat sa langit. Purihin ang kanyang maluwalhating pag-aakyat sa langit. Purihin ang ngalan ni Maria, Birhen at Ina. Purihin ang ngalan ni Maria, Berhen at Ina. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin si San Jose, ang kanyang kalinis-linisang esposo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Purihin ang Diyos sa kanyang mga anghel at mga santo. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kamatayan, ang krus mong pinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inulwalhati ka namin.